Magandang araw, grade 9 students. Ako si Binibining Orlin Kate A. Mamurik, ang inyong guro sa Economics. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Ayos kung ganon. O siya, huwag niyong kakalimutan, kunin ang inyong module, notebook at panulat upang makasabay kayo sa ating aralin ngayon. Excited na ba kayo? Very good. O siya, tara na, mag-start na tayo. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa konsepto at mga estruktura ng pamilihan. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang maipapaliwanag ang kahulugan ng pamilihan at nasusuri ang iba't ibang estruktura nito. Ano nga ba ang pamilihan? Ang pamilihan ay mahalagang bahagi ng buhay ng producer at consumer. Ito ang nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng isang consumer ang sagot sa marami niyang pangangailangan at kagustuhan sa pamamagitan ng mga produkto at serbisyong handa at kaya niyang ikonsumo. Sa kabilang dako, ang mga producer ang siyang nagsisilbing tagapagtustos ng mga serbisyo at produkto upang ikonsumo ng mga tao. Sa pamilihan, itinatakda kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at kung gaano ito karami. Mayroong dalawang pangunahing tauhan sa pamilihan. Ito ang consumer at producer. Ang consumer ang bumibili ng mga produktong gawa ng mga producer. Samantala, ang producer naman ang gumagawa ng mga produktong kailangan ng mga consumer sa pamamagitan ng mga salik ng produksyon na pagmamay-ari ng mga consumer. Ayon sa sixth principle of economics ni Gregory Mankiw, markets are usually a good way to organize economic activity. Ito ay ipinaliwanag ni Adam Smith sa kanyang aklat na An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, na ang ugnayan ng consumer at producer ay naisa sa ayos ng pamilihan. Mayroong tinawag na invisible hand si Adam Smith na siyang gumagabay sa ugnayan ng dalawang aktor na ito ng pamilihan. Ito ay ang presyo. Ano nga ba ang presyo? Ang presyo ang siyang instrumento upang maging ganap ang palitan sa pagitan ng consumer at producer. Mahalagang bahagi ng pamilihan ang umiiral na presyo sapagkat ito ang nagtatakda sa dami ng handa at kayang bilhin na produkto at serbisyo ng mga consumer. Presyo rin ang siyang batayan ng producer ng kanilang kahandaan at kakayahan nilang magbenta ng mga takdang dami ng mga produkto at serbisyo. Ang pamilihan ay maaaring lokal, panrehiyon, pambansa, o pandaigdigan ang lawak. Ang kilalang sari-sari store na matatagpuan saan mang dako ng ating bansa ay isang magandang halimbawa ng lokal na pamilihan. Samantala, ang mga produktong abaka ng Bicol, dried fish ng Cebu, durian ng Davao, at iba pang natatanging produkto ng mga lalawigan ay bahagi ng pamilihang panrehiyon. Ang bigas naman ay bahagi ng pambansa at pandaigdigang pamilihan, gaya ng mga prutas o produktong petrolyo at langis. Ang mga nauusong online shops gaya ng Shopee at Lazada ay mga halimbawa ng pamilihang maaaring maging lokal, panrehiyon, pambansa at pandaigdigan ang saklaw. Dumako naman tayo ngayon sa estruktura ng pamilihan. Ano nga ba ang estruktura ng pamilihan? Ito ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng consumer at producer. Ito ay nahahati sa dalawang pangunahing balangkas, ang pamilihan na may ganap na kompetisyon or perfectly competitive market at ang pamilihang hindi ganap ang kompetisyon or imperfectly competitive market. Ang mga ito ay theoretical na balangkas ng pamilihan. Ang dami at lawak ng kontrol ng market players o ang mga consumer at producer sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng estruktura nito. Una nating tatalakayin ang pamilihang may ganap na kompetisyon. Ano nga ba ito? Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong sistema, walang sino man sa producer at consumer ang maaaring makakontrol sa takbo ng pamilihan, partikular sa presyo.
Ito ay nangangahulugang hindi kayang idikta ng isang producer at consumer ng mag-isa ang presyo. Sa panig ng producer, hindi nila ito kayang kontrolin sapagkat maraming nagtitinda ng magkakaparehong uri ng produkto at serbisyo sa pamilihan. Dahil dito, ang mga consumer ay may pamimilian kung saan at kanino bibili ng isang partikular na produkto o serbisyo. Ito ay nangangahulugan ng balangkas na lubhang napakaliit ng producer kumpara sa kabuuang bilang ng mga producer sa pamilihan. Sa panig naman ng mga consumer, walang sino man ang may kakayahang idikta ang presyo dahil lubha rin silang napakaliit kumpara sa buong bilang ng maaaring bumili ng produkto o serbisyo. Dahil dito, ang lahat ng producer at consumer ay mapipilitang magbenta at bumili ng produkto at serbisyo sa itinakdang presyo ng ekwilibryo ng pamilihan. Ang sitwasyong ito ay ipinaliliwanag ng konsepto ng price taker na kung saan ang producer at consumer ay umaayon lamang sa kung ano ang takbo ng presyo sa pamilihan at walang kapasidad na magtakda ng sarili nilang presyo. Ayon kay Paul Krugman at Robin Wells sa kanilang aklat na Economics 2nd edition, ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay may sumusunod na katangian. Una, maraming maliliit na consumer at producer. Dahil sa marami at maliliit ang consumer at producer, walang kakayahan na maimpluwensyahan ang presyo na papabor sa interes ng sino man sa pamilihan. Ikalawa, magkakatulad ang produkto or homogeneous. Ito ay nangangahulugang maraming produkto na magkakatulad kung kaya't ang consumer ay maraming pagpipilian. Halimbawa, ang pechay na galing sa Benguet ay walang pagkakaiba sa pechay na galing sa Nueva Ecija. Pangatlo, malayang paggalaw ng sangkap ng produksyon. Dahil walang direktang may kontrol sa mga salik ng produksyon, maraming mapagkukunan ang mga sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto ang nagkakatulad na maaaring ipagbili sa pamilihan. Pang-apat, malayong pagpasok at paglabas sa industriya. Ang pamilihan, partikular na ang sistema ng pagnenegosyo, ay bukas sa lahat ng may kapasidad na maibahagi. Walang kakayahan ang mga dating producer na sila ay hadlangan o pagbawalan sa pagpasok sa pamilihan. Ito ay nakatutulong upang paigtingin ang kompetisyon sa pamilihan na nagdudulot para siguraduhin ng mga producer na ang kanilang produkto ay may mataas na kalidad at tamang presyo upang tangkilikin ng mga consumer. Panglima, malaya ang impormasyon ukol sa pamilihan. Dahil ang sistema ay malaya, ang pagdaloy ng impormasyon, lalo na sa pagtatakda ng presyo at dami, ay bukas para sa kaalaman ng lahat. Malayang makagagawa at makapagbebenta ang isang producer sa pamilihan. Gayon din ang mga consumer ay malaya kung bibili o hindi bibili ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan. Dumako naman tayo sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang estruktura kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang lahat ng producer na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang monopolyo, monopsonyo, oligopolyo at monopolistic competition ang bumubuo sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon. Ngayon ay ating talakayin kung ano nga ba ang monopolyo. Ang monopolyo ay isang uri ng pamilihan na iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensyahan ang pagtatakda ng presyo sa pamilihan. Sa kanitong kadahilanan, ang mga consumer ay napipilitang tanggapin na lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ang mga halimbawa ng mga producer na nasa ganitong uri ay ang mga kumpanya ng kuryente sa aspekto ng transmisyon, tubig at tren. Ang mga pangunahing katangian ng monopolyo ay ang mga sumusunod. Una, iisa ang nagtitinda. Dahil iisa ang nagbebenta, ang presyo at dami ng supply ay dinidikta.
batay sa tinatawag na profit max rule o pagnanais ng producer na makakuha ng malaking kita. Pangalawa, produkto na walang kapalit. Ang mga produkto ay walang kauri kaya nakokontrol ang presyo at dami ng supply. Pangatlo, kakayahang hadlangan ang kalaban dahil sa mga patent, copyright at trademark gamit ang mga intellectual property rights, hindi makapasok ang ibang nais na maging bahagi ng industriya na kaparehas sa hanay ng produkto at serbisyong nililikha ng mga monopolista. Kaugnay nito, batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay isang uri ng intellectual property right na tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang sa mga literary works o artistic works. Kabilang din dito ang mga gawa gaya ng aklat, music, paintings, sculpture, pelikula, computer programs, databases, advertisements, maps, and technical drawings. Samantala, ang patent naman ay pumoprotekta sa mga inventor at kanilang mga imbensyon. Ito ay ipinagkakaloob ng gobyerno sa isang inventor upang mapagbawalan ng iba na gawin, gamitin, ibenta, iangkat at iluwas ang imbensyon niya kapalit ng pagsisiwalat sa publiko ng mga detalye ng kanyang imbensyon. Ang impormasyong ito ay maaaring gamitin sa hinaharap para magkaroon ng inobasyon at pag-unlad. Ang trademark naman ay ang paglalagay ng mga simbolo o marka sa mga produkto at serbisyo na siyang nagsisilbing pagkakakilanlan ng kumpanyang may gawa o nagmamay-ari nito. Mayroon din tayong mga producer na kabilang sa tinatawag nating natural monopoly o yung mga kumpanyang binibigyang karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin ang mga produkto at serbisyo sa mas mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng mas maraming kumpanya. Ang mga halimbawa ng mga serbisyo na ibinigay sa consumer sa ganitong estruktura ng pamahalaan ay serbisyong nagbibigay ng tubig at kuryente sa taong bayan. Gayon din ang serbisyo ng pampublikong tren tulad ng PNR or Philippine National Railways. Ngayon ay ating pag-aralan naman ang monopsonyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, mayroon lamang isang mamimili ngunit maraming producer ng produkto at serbisyo. Sa ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang consumer na maimpluwensyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mabisang halimbawa ng ganitong anyo ng pamilihan ay ang pamahalaan na nag-iisang kumukuha ng serbisyo at nagpapasahod sa mga pulis, sundalo, bumbero, traffic enforcer at iba pa. Dahil ang pamahalaan ang nag-iisang kumukuha ng serbisyo ng mga nabanggit bilang empleyado, ito ay may direktang kapangyarihan sa pagtatakda ng halaga ng pasahod sa mga ito. Atin namang sunod na talakayin ang oligopolyo. Ano nga ba ang oligopolyo? Ang oligopolyo ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na bilang o ilan lamang na producer ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, may kakayahan ang producer na maimpluwensyahan o madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilihan. Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa pamilihan ay ang semento, bakal, ginto at petrolyo. Maaari din nilang gawin ang hoarding o ang pagtatago ng produkto upang magkulang ang supply sa pamilihan na magdudulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo. Sa ganitong sistema, maaaring magkaroon ng pagkontrol o sabwatan ang mga negosyante na tinatawag na collusion. Ito ay nagaganap partikular na sa presyo sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng kartel ay nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises. Hindi ito pinahihintulutan ang pagkakaroon ng kartel sa ating bansa upang mabigyan ng proteksyon at isulong ang kapakanan ng mga consumer ayon sa itinatakda ng Consumers Act of the Philippines or Republic Act 9374 na isinabatas noong Abril 23, 2011. Tumako naman tayo sa monopolistic competition or monopolistikong kompetisyon. Sa ilalim ng ganitong uri ng estruktura ng pamilihan, maraming kalahok na producer ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan, subalit marami rin ang mga consumer. Gayunpaman,
may mga kapangyarihan pa rin sa pamilihan ang mga producer na magtakda ng presyo ng kanilang mga produkto. Dahil sa product differentiation, ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho, ngunit hindi eksaktong magkakahawig. Ang kanilang pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto gaya ng shampoo, sabon, at toothpaste. Sila ay nagkakaiba-iba sa packaging, labeling, presentation, at maging sa lasa o flavor. Ginagawa ito ng mga producer sapagkat ang kanilang layunin sa product differentiation ay kumita at mas makilala ang kanilang mga produkto. Layunin din ng mga producer na maitaas ang antas ng kasiyahan ng consumer. Ang advertisement o pag-aanunsyo ay isang mabisang pamamaraan na ginagamit ng mga producer upang maipakilala ang kanilang mga produkto at serbisyo. Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa pamilihang may monopolistic competition ay ang mga sabong panlaba at pampaligo, toothpaste, pabango, fabric conditioner, cellphone, laptop, soft drinks, appliances, fast food restaurant. Sa serbisyo naman ay ang mga serbisyo ng mga hospital, hair salon, beauty and cosmetics products at marami pang iba. Atin namang tayahin kung may natutunan nga kayo sa araw na ito. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa loob lamang ng 10 segundo. Okay, magsimula na tayo. Dito itinatakda ang kung anong produkto at serbisyo ang gagawin at gaano ito karami. A. Sanglaan, B. Kusina, C. Bangko, D. Pamilihan. Ang sagot mo ba ay pamilihan? Tumpak! Sa uring ito ng pamilihan, iisa lamang ang producer na gumagawa ng produkto at nagbibigay ng serbisyo kung kaya't walang pamalit o kahalili. A. Monopolyo, B. Monopsonyo, C. Oligopolyo, D. Monopolistic competition. Ang sagot mo ba ay monopolyo? Kay husay! Dumako naman tayo sa ikatlong item. Ito ang mabisang pamamaraan para maipakilala ng mga producer ang kanilang mga produkto. A. Agreement, B. Advertisement, C. Announcement, D. Propaganda. Ang sagot mo ba ay advertisement? Napakagaling! Sa pamilihang ito, iisa ang nagtitinda ng walang kauring produkto. A. Monopolyo, B. Oligopolyo, C. Kompetisyong monopolistiko, D. Monopsonyo. Ang sagot mo ba sa ika-4 na katanungan ay monopsonyo? Kay husay! Ang pang-5 katanungan naman ay, ang mga produktong galing sa ibang bansa na makikita sa mga duty-free shops ay nabibilang sa pamilihang blank. A. Lokal, B. Panrehiyon, C. Pambansa, D. Pandaigdig. Ang tamang sagot ay pandaigdig. Ito ay nakuha mo ba? Napakagaling! Ang panghuling item, kapag nagkakaroon ng maraming pagpipilian ang mga mamimili sa isang ekonomiya, ito ay nasa sistemang blank. A. Monopolyo, B. Oligopolyo, C. Ganap na kompetisyon,
Di monopolistikong kompetisyon. Ikaw ay tama kung ang sagot mo ay ganap na kompetisyon. Ngayon ay dumako naman tayo sa isa pang gawain na 3 picks 1 word kung saan ay may 3 larawan dito at tutukuyin nyo kung anong estruktura ng pamilihan ang nais ipabatid nito. Handa na ba kayo? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang sagutin ito. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sagot mo ba ay monopolyo? Mahusay! 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay monopsonyo, ang galing! 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay ganap na kompetisyon, kay husay! 5, 4, 3, 2, 1. Tama ka kung ang sagot mo ay monopolistic competition. Ayos! 5, 4, 3, 2, 1. Kung ang sagot mo ay oligopolyo, tumpak! Magaling! Tiyak na nakuha mo ang mga tamang sagot sa ating gawain. Naway may natutunan uli kayo sa araw na ito. O siya, huwag niyong kakalimutan ang ating pinag-aralan sa araw na ito ha. Magkita tayong muli. Paalam! 어릴 적엔 비가 오는 게 싫어